Heto na mga kabayan, grabe na itong nangyayari. Chinese military nagpaputok na at tinarget pa nga ang mga daungan at mga pangunahing power plant sa bansang Taiwan. China may matinding babala sa Pilipinas. Ano kaya ito at bakit tila mas lalong nagalit ang Beijing sa ating bansa? Amerika magpapadala ng karagdagang eroplanong pandigma sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mas tumataas na tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region. Samantala, ang Estados Unidos bobombahin na nga ba ng tuluyan ang Iran at tatargetin pa nga ang mga nuclear facilities ng Islamic Republic. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, tila nalalapit na ang isang malawakang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Amerika na kaalyado naman ng Israel. Sa pagpasok ng buwan ng Marso taong kasalukuyan, nagpadala ng liham si US President Donald Trump sa mga leader ng Iranian regime upang hikayatin nga ang mga ito na makipag-usap hinggil sa isang nuclear program deal sa Islamic Republic. Ayon kay Trump, handa ang Amerika na makipagdialogo upang sa gayon ay masolusyonan sa mapayapang paraan ang issue na sa tingin ng Amerika malaking banta sa buong mundo kung sakaling magkakaroon ng nuclear weapon ang bansang Iran. Matigas naman ang paninindigan ng Iranian government na hindi nga sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Dahil dito, nagbanta ang Amerika na bobombahin nito ang Iran kung hindi nga magkakaroon ng deal sa pagitan ng mga bansang ito. Ilang linggo lamang ang nakakalipas, maraming mga senyales na ang nagpapakita ng Amerika at ang Israeli forces ay naghahanda na nga para sa isang malawakang pag-atake upang iparalisa ang mga nuclear program ng Islamic Republic of Iran. Nandyan ang pag-i-extend ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa deployment ng USS Harry S. Truman Carrier Strike Group sa bahagi ng Middle East at kasunod nga nito ang pag-deploy naman ng USS Carl Vinson. Napabalita rin na iniutos pa nga ng US Defense Chief ang deployment ng mga karagdagan pang mga fighter aircraft at mga bomber aircraft squadron sa nasabing rehiyon. Ayon sa report ng isang former Israeli fighter pilot, hindi bababa sa 6 na US B-2 bomber ang nakaistasyon sa kasalukuyan sa Diego Garcia Air Base sa bahagi ng Indian Ocean. Bakit nga ba napakalaking bagay nito? Ito ay sa kadahilan ng ang B-2 bomber ang tanging eroplano na may kakayahang mag-deliver ng GBU-57. Ito ang natatanging bomba na kayang wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran na nakabase sa Natanz at sa Fordo. Dahil sa mga banta na bubombahin ng Amerika ang Iran, agad na sinabi ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na gaganti sila at mapipilitan ang kanilang bansa na mag-acquire ng mga nuclear weapons na gagamitin nila laban sa Estados Unidos. Sa ngayon, hindi pa nga malinaw kung ang tinutukoy ni President Donald Trump sa kanyang mensahe sa Iran kung ito nga ba isang direktang pag-atake mula sa Estados Unidos o gagamit ba sila ng coordinated operation katulong ang Israel na mortal na kaaway ng Iran. Ayon naman sa mga Iranian military leaders, handang-handa silang bagsakan ng bomba ang hindi nga bababa sa 10 military bases ng US sa Middle East kung saan nakabase ang tinatayang 50,000 American troops kung itutuloy nga ni Donald Trump ang kanyang banta laban sa Islamic Republic. Mga kabayan, habang tuloy-tuloy ang sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika, sinasamantala naman ito ng China na talaga namang nagiging sakit na ng ulo ng Taiwan at ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa Indo-Pacific region. Sa pagpasok ng buwan ng Abril taong kasalukuyan, nag-deploy ng puwersa ang People's Liberation Army ng China kabilang ang Navy at Rocket Forces nito sa palibot ng Taiwan bilang pagbibigay daw ng warning o babala sa isinusulong nitong Taiwan independence na talaga namang hindi nga nagugustuhan ng Chinese government. Sinabi ng Taiwanese military na na-detect nila ang pagde-deploy ng 71 fighter aircraft at nasa 21 warships ng China sa isinagawa nga nitong panibagong large-scale military drills
sa paligid ng kanilang teritoryo. Base sa report mula sa mga senior Taiwanese officials, hindi bababa sa 10 Chinese military ship ang nanghimasok naman sa loob ng teritoryo ng Taiwan na may layo na lamang na 24 nautical miles mula sa kanilang coastline. Gate ng Beijing, ang hakbang na ito ay naglalayong sanayin ang kanilang puwersa para sa mga precision strikes sa buong isla ng Taiwan. Dito ay sinusubukan ng Eastern Theater Command ng Chinese military ang kanilang puwersa at kakayahan sakaling magsimula na di umano ang isang malawakang digmaan. Ayon sa Chinese military, nag-conduct di umano ang kanilang tropa ng mga live fire exercises sa Taiwan Strait, kung saan nag-simulate pa nga sila ng mga pag-ataking posible nilang isagawa, kung saan tinarget nga nito ang mga main ports at mga energy facilities ng Taiwan. Binansagan ng China na Straight Thunder ang military drills na ito na talaga namang mas lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon sa bahagi ng Indo-Pacific. Mariin namang kinundina ng Taiwanese government ang mga napapadalas na military provocations na ito mula sa Beijing. Giit ng Chinese government, ang mga military drills na ito ay dapat daw magsilbi bilang warning sa Taiwan, lalo na nga sa leader nito na tinawag pa ng China bilang isang parasite na nilalason lamang daw ang buong isla. Sa kasalukuyan, nasa status of high alert ang Taiwanese military at ini-activate na nga nito ang kanilang land-based missile system at idineploy na rin ang kanilang mga military aircraft bilang sagot sa Chinese military action. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone. Samantala, inaprubahan na nga ng US government mga kabayan ang pagpapadala ng karagdagang 20 units ng F-16 fighter jet sa Pilipinas, kung saan siguradong magbibigay ito ng malaking upgrade sa ating kakayahang pangmilitar, partikular na sa Philippine Air Force. Inanunsyo ng US Defense Security Cooperation Agency o DSCA ang pag-aproba sa panukalang bentahan ng F-16 fighter aircraft at mga kagamitang pangmilitar na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars. Ang pag-anunsyo na ito ay naganap wala pang isang linggo matapos ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa ating bansa bilang bahagi ng kanyang pag-iikot sa mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos sa Southeast Asia. Dagdag pa rito mga kabayan, ipinangako rin ng Amerika ang karagdagang tulong para mas palakasin ang military capabilities ng ating bansa, kabilang na nga ang dagdag na military trainings. Priority ng US na mas paigtingin pa nga ang depensa ng Pilipinas na alam naman nating lagi na lang tinatarget ng China, lalo na nga sa mga illegal nitong pag-angkin sa ating mga teritoryo. Dahil naman sa mga pangmalakasang deal na ito ng US at Pilipinas, agad na umextra at umepal na naman ang China at binantaan pa ang ating bansa. Ayon sa Beijing, ang ginagawang ito raw ng Maynila ay nagiging banta lamang sa katahimikan at kaayusan ng Indo-Pacific region at siguradong mag-e-escalate lamang ito sa kasalukuyang tensyon ng China at ng Pilipinas. Bukod nga rito mga kabayan ay nanggagalait rin sa galit ang China dahil naman sa mga naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi nga ng Chinese Foreign Ministry na dapat ay hindi daw nangihimasok at nakikialam ang Pilipinas hinggil sa issue ng Taiwan at China. Banta ni Ministry spokesperson Gu Jiakun, ang mga pahayag di umano ng Pilipinas ay maaaring magresulta sa hindi magagandang bagay at sisiguruhin daw nilang may consequences ang mga bagay na ito. Ito nga ang naging response ng China sa pahayag ni Browner tungkol nga sa paghahanda at pagpaplano ng Armed Forces of the Philippines sakaling isasagawa na nga ng China ang plano nitong Taiwan invasion. Matatandaan na sinabi ni General Browner na damay din ang Pilipinas kung magkakaroon na nga ng gera sa bahaging ito ng rehiyon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.